Hallelujah! Ngayon na po tayo po isasamba na sa Panginoon at manalangin, Panginoon, salamat sapagkat kinalugdan mo na ang aming papuri at pagsamba, ang aming pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang. Inaaki na po namin ang katuparan ng pangakong pabor mo sa kalagitnaan namin, that we are strong and healthy right now to worship you. At hayaan mo po na sa kalagitnaan ito makita po namin malinaw, ikaw Jesus. Tinatanggap din po namin ang kapatawaran, ang kabanalan, ang kalwalatian ng gagaling sa iyo. Ay share kami ng mga bagay na yun. At nagpapasalamat po kami dahil sa tinapos mong gawa, ang aming pagsamba sa oras na ito ay tinanggap mo na. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ba, magtuturo po kami ng bagong awitin po sa inyo. At ang awitin po ito ay pamaskong pagpupuri. Amen. Dahil ang Pilipino po, mahaba ang ating celebration ng Kapaskuhan. At ito po ay original composition po ng ating po church. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Hallelujah, Lord. Ikaw, Jesus, ang sentro ng aming buhay at ng season nito. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Come on. Pagkakulang na ang mga ikaw, Jesus, ang laman. Inihula ng propeta, isinulat sa talata, bigay ng Ama. Papuri sa Kanya, itingilan na ang pagkakapitan ng sanlibutan. Magdiwala ang maging diwan sa pagkuhan. Oh, itingilan na ang pagkakapitan ng sanlibutan. Magdiwala ang maging diwan sa pagkuhan. Ay makapangyarihan, itigil ang kapayapaan, nagkamayo, walang hangganan, ikaw, Jesus, ang sentro ng kapatuan. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa kalagit namin ito. Ang lahat ng pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Minsan pa po natin deklara ang dakilang regalo ng Jesus. Dakilang regalo, alin ng biyaya, lagay ng kalwalhatian. Ikaw, Jesus, ang laman. Inihula ng propeta, isinulat sa talata, bigay ng Ama. Papuri sa Kanya, itingilan na ang pagkakapitan ng sanlibutan. Ipagdiwang
Isinilang na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ipagdiwang na ang nag-iisang diwa ng Kapaskuhan. May lalakas pa po kaya isinilang na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ipagdiwang na ang nag-iisang diwa ng Kapaskuhan. Tapos po natin, ano lang natin kamay. Hari makapangyarihan, sa pagmamahali. Hari makapangyarihan, makapangyarihan, tagapayo, walang lamangan. Ikaw, Jesus, ang sentro ng Kapaskuhan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ng Kapaskuhan. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin siya. Siya ang sentro ng bawat lisa ng ating buhay. Lalong-lalo na po sa panahon ng Kapaskuhan. Pinagtitiwang ka namin, Panginoon. Mangyaring maging maluwalhati ka sa oras mong ito. Hallelujah, Lord. Amen. Ang nag-iisang Diyos, wala na pong iba, Panginoon. Out
Ideklara po natin po itong katagang ito, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos, di Kanya iwan. Pangako niya sa atin sa lahat ng panahon. Kasama si Jesus. Muli po natin ideklara ang kadakilaan ng Diyos. Dakila si Yahweh sa limang lahi, dapat na saligan, hanap kandungan ko. Ikaw ang Panginoon. Ideklara po natin na siya lamang nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, ikaw noon at ngayon. Hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Ikaw ang Panginoon. Oh, salamat, salamat sa iyo. Sige po, magbukas po ang ating mga labi ng pasasalamat. Sa unang araw ng buwan ng October, ay patuloy po na magbigay ng papuri ang ating mga labi sa oras po ito. Come on. Hallelujah! Tapat ka, Panginoon. Bukas po natin ang ating labi at magdeklara po tayo ng patuloy na kalakasan sa ating mga katawan. Ano man ang panlulupay-pay natin ay papalitan ng kalakasan ng Panginoon. Sa oras po ito, napakadakila mo, Panginoon. Siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol ito at sinabi, "Pinaking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nito sa pag-alala sa akin." At gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na pagkahapon na sinasabi, "Ang saro nito ay siyang bagong ipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayong magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay nito at inumin naman ang saro, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Talunanin po natin ang elemento ito. At hindi ako, Panginoon, napakatapat mo sa buhay ng bawat sa atin. Sapagkat sa ganitong mga panahon ng Diyos na kami ay nangihina, ibigay mo ang iyong katawan. Ang tinapay na ito ay sumisimbolo, Panginoon, na iyong katawan na napako sa kusta ng baryo upang kami ay hindi na maghihirap, upang kami ay pagalingin sa lahat ng aming mga karamdaman, upang kami ay bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, kapag kami nangihina, O Diyos. Maraming salamat sa tinapay na ito na nahirapan, binugbog para kami ay hindi naman hinatan. Salamat din, Panginoon,
Panginoon, sa iyong saro, na isang katas ng ubas, na sumisimbolo ng iyong banal na dugo. Nang iyong dugo ay tuligis sa krus ng Kalbaryo, upang kami patawarin at linisin sa aming mga sala. Hinugasan mo kami, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming mga pagkukulang, mga kasalanan. Ngayon at magpakailanman, kami ay lubos mo na sa aming mga kasalanan. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, na kami ay ginawa mo ng mga anak. Ginawa mong matuwid, Panginoon, sa harapan mo, sa pamamagitan ng iyong anak na Jesus Cristo. Maraming salamat po. Aming inaangkin sa oras na ito at ina-affirm na ang mga bagay na ito ay sinusimbolo, Panginoon, dahil naalala ka namin. Maraming salamat po. Ating po sabay-sabay na kainin at inumin sa araw ito. Amen. Palapakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Come on. May palakpo na para sa Diyos. Palakpang na para sa Diyos. Hallelujah, Lord. Amen and amen and amen and amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Actually po, may pagkatatanto ko. Alam niyo, ang hirap po palang umawit ng mataas pag may kumakagat sa inyo mga langgam. Hindi ko po alam kung may langgam sa loob. Kaya kanina po sabi ko, dali pang video ka na. Amen. Pangalawa po yan, pang-chill lang po natin. Praise God. Sabi mo nga po sa iyo katabi, natutuwa ako na nakita kita sa oras nito. Nagagalak ako na mas fresh ka kaysa kahapon. Amen. Kasi po sa ang buhay Kristiyano po natin at ang buhay sa Diyos ay pa-fresh na pa-fresh. Amen. Araw-araw. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hindi bagay sa iyong ma-stress. Ang kailangan sa iyo, mag-share ng blessing. Amen. Kasi po pag i-share tayo ng blessing, ibig sabihin po, punong-puno na tayo. Amen. At talagang you are ready to share. And mapalad po tayo at tayo pipinihayaan ng mga kompositor at mga kahit pa paano yung nalalapatan po ng musika yung ating mga. Last Sunday po si Brother Daniel share one of composition niya. Ngayon naman po yung ating pamaskong pagpupuring awit. Amen. Hindi po siya parang station ID, right? Na parang gaganon-ganon ka. Talaga pong pagsamba po yun yung kinompose po natin na si Jesus, ikaw Jesus ang sentro. Amen? Ngayon po nasa pangatlong series na po tayo ng Sola Gratia na ang ibig sabihin po ay by grace alone. At yung iba po na narito, maganda po na ngayon po kayo nakarating. Kasi po, ito po yung heart and soul ng ginagawa po natin dito sa church. At ito rin po yung heart of soul ng message of full grace. Kaya maganda po na kayo ngayon po kayo naka-attend dahil po maririnig nyo po ng malinaw ano po yung mabuting balita, ang tamang mabuting balita sa ating mga buhay. Manalangin po tayo, humingi tayo ng babay sa Panginoon. Lord, aming amang nasa lahat, ang Ama na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa oras pong ito na talaga namang umaapaw ang kagalakan sa puso po namin na sa unang araw ng October, mag-spend po kami ng time sa iyo para maka-fellowship ang bawat isa, papurihan ka po namin at higit sa lahat ay matuto ng tamang mga salita mo at lalo-lalo na ng mensahe ng biyaya. Banal na Espiritu, dalangin ko po na sa oras po ito ay mangyari po, kasihan mo po ang bawat isa, i-open mo po ang aming mga mata, i-open mo po ang aming mga puso upang makita po namin tuluyan kung gaano napakaganda ng mensahe mo at magkaroon po ito ng personal application po sa amin. Maraming pong salamat, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makinig po tayo mabuti sapagkat medyo mahaba po ito, pero
sa biyaya at sa tulong po ng banal na Espiritu, ay maipresenta ko po sa inyo ng malinaw upang lalabas po kayo dito, nakuha nyo po yung mensahe ng biyaya. Amen? Hindi po tayo magre-review ngayon kasi mahaba po ito. Sinasabi ko na po kasi mahaba po talaga. Pero pipilitin ko pong paiksiin at gawing malaman upang umuwi po kayo ng busog na busog sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang grace of the Lord ay tinatawag po sa Bible na the message of the cross and the gospel of grace. Ang sabi ko nga po sa mga nakakausap ko po in terms po, dahil po tayo po ay naka-extend as an EMI Bible School extension, pero take down po, ang Sunday po ay Sunday worship celebration pa rin po. Pananambahan pa rin po ito. In-incorporate lang po natin yung Bible School para po sa iilan na mag-aaral. Dahil po may nag-aaral po tayo galing po sa ibang church. May pastor din po tayo galing sa ibang church. So kailangan po natin kumbaga i-adjust ng konti yung mga message po natin. Amen? So, ang sabi po dyan, pinag-aralan na po natin 5 dahilan bakit kailangan mag-aral ng Learning Full Grace. Right? May 5 po yan. Hindi na po natin babanggitin yan. Pero sa hapon pong ito po yung ating bababarin. Ang sabi po dyan, being learner of grace gives you the strong conviction for what was the right gospel. Ibig sabihin, kapag tayo daw po ay nag-aaral ng biyaya, nagkakaroon tayo ng masighi na pagnanais at pagkakaalam ng tamang turo ng mabuting balita. Kasi may maling turo ng biyaya at merong parang tama, pero merong tamang-tama po. Ano po yung sinasabi ko? Sabi, ito po yan. Ang 3 approaches sa grace po ay 3 bagay lang po. Lahat ng simbahan po ay papatak sa isa sa 3 yan. Una po, walang biyaya, lahat gawa. Ulitin po natin, lahat walang biyaya. Ibig sabihin, ayaw nila ng biyaya, puro gawa lang sila. Ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pangalawa po ay half grace, kalahating biyaya, kalahating gawa, parang partnership. Papaliwanag po natin mamaya. At meron naman po yung full grace, which is no works, all by God's grace. Tamang ang Diyos lamang po. Ito po ang approach sa kaligtasan. Kaya marahil po ilan po sa inyo, pag nakikinig po kayo ng mga preacher, tignan nyo po, saan sila nabibilang dito? Walang biyaya, puro gawa, may biyaya at kalahating gawa, o purong biyaya lamang. Amen? So, talakayin po natin. Ang una po, sabi po dyan, no grace, all works. Walang biyaya, puro gawa. Ito pong paniniwala sa kaligtasang ito ay tahasang sinasabi na, hindi, para ako maligtas, gagawa ako. Yun po yun. No grace, all works. Believes that you are only saved by your own works without any form of grace. Ibig sabihin po ito, tahasang sinasabi po nito, gawa ko lamang. Pero kung ito po ang paraan ng ating kaligtasan, ito po ang ibibigay ng Diyos na standard sa atin. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 13, sabi po dyan, thou shalt be perfect with the Lord thy God. Ibig sabihin, kailangan maging perfecto tayo. Amen? Kung gusto natin ang kaligtasan natin ay para sa gawa, kailangan abutin mo ang standard ng Diyos. At anong standard ng Diyos? Pagiging perfecto. Ang tanong po natin dito, meron po ba mga perfecto dito? Amen? Alam niyo po, sa Bible po, marami po nahihirapang aralin ng Bible kasi hindi nila tamang hinahati. Diba po, sabi po, learning for grace will teach you how to rightly divide the Word of God. Diba? Pinag-aralan po natin yon. Alam niyo po, ang Bible po ay ito. Pasensya na po, kailangan po natin itong ituro. Links lang po ito para po sa iba. Dalawa po ang nahati dyan. May Old Testament at New Testament. Sa Old Testament po, meron siyang Genesis hanggang Malakay. At sa New Testament po, may Matthew hanggang Revelation po yan. Nagkamali lang. At may dalawa tayong covenant. Yung Old Covenant at saka New Covenant. Saan po pumasok yung Old Covenant? Pumasok po yung Old Covenant nung binigay po yung 10 utos kasama ang 623 utos pa. Akala natin kasi yung utos lang ng Diyos, yung 10. Meron pa pong 623. Mamaya, ipapakita ko po. Yung mula Exodus 20 hanggang bago mamatay si Jesus,
Old Covenant po yung lumang tipan. Na ang ginagawa para ikaw ay mapatawad ay kailangan maghandog ng tupa para malinis ang kasalanan. Pumasok po ang New Covenant after mamatay ni Jesus hanggang Book of Revelation. New Covenant po yan. Pero po may honorary season po dyan. Yung kauna-unahan po Genesis hanggang bago mag-Exodus 20, yan po ay period of grace. So, ipinakita ko lamang po sa inyo yan para pumahati natin ng tama ang pagbabasa ng Bible. Ang sabi po dito, for the person who keeps all the law except one is as guilty as a person who has broken all of God's law. Kapag ang pananampalataya mo daw ng kaligtasan ay para sa gawa, kailangan masunod ang lahat ng batas. Pag nalimutan mong isa, nalimutan mo na ang lahat. Matindi po ba ang law? Yes. Pag nagkamali ka ng isa, nagkamali ka. At ilan lahat ang law? Ang law po ay 613. Hindi lamang po yung 10 utos. Yung 10 utos, yun yung famous. Pero alongside niyan, meron pang 613 na 248 na gagawin mo at 365 na nakita niyo po 365. Ano po siya? Kalendaryo sa loob ng isang taon. Meron kang isang dapat hindi gagawin sa bawat araw na yun. Pero hindi ganun ang requirement nun. Dapat yung 365 do nots, hindi mo rin gagawin sa araw na yun. Nagawa mo. May 248 ka na gagawin naman sa araw na yun. Ganun po ang law. At sa lumang batas po, sa lumang tipan, kapag hindi mo yan nagawa, patay. Patay. Ganyan po katindi ang law. Kaya kung ito po magiging kaparaanan po ng kaligtasan natin, nahihirapan po tayo. Pero alam niyo po, napakabait ng Diyos. The moment po na ibinigay niya itong 613, alam niya hindi masusunod ng tao, tama? At walang matitira. Kaya ano pong ginawa niya, inutusan niya si Moses, na kailangan maghandog sila ng tupa na pang-cover dun sa kasalanan. Hindi po ba biyaya yun? Biyaya mo yun. Kahit na nasa batas sila, nagbigay pa rin ang Diyos ng biyaya. Hello? Kasi walang matitira sa mga Hudyo kapag ito po ang nanaig. Kaya po ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawain, unahan ko na po kayo, maling-mali. Kasi walang sino man ang kayang sumunod sa batas ng Diyos. Amen? So tingnan mo natin ito. Naunawaan niyo po na nasusundan po natin. Ito po yung comparison ng dalawang nagtatanong about sa kaligtasan. Sabi po dito, what must I do to inherit eternal life? Ang may tanong po niyan ay yung Jew. Pero sa Acts 16:30 po, makikita nyo na may nagtanong din ng same passage. Ang sabi, sirs, what must I do to be saved? Pero ang nagtanong po niya ay hintil. Ito po Hudyo, ito po ay hintil. Magkaiba po bang lahi yan? Yes! Pero magkaiba rin po ang sagot dyan. Pakinggan mo natin. Ito po yung sagot ni Paul. Kasi po, ang makausap po nung hintil na guardian ay si Paul. Ang sabi po niya, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Ano po ang sagot ni Paul? Ang sabi niya, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Pero lilinawin ko lamang po, kasi marami pong pinagkaibahan ng kapahulog. Kapag ligtas ka, lahat na ng buong family ng ligtas. No, hindi po to once you're saved, all your family is saved. Kasi po ikaw na naligtas, isi-share mo rin sa kanila para sila mismo ay tumanggap at maniwala kay Jesus. Malinaw po? Hindi po ito pag ikaw ay naligtas, kung pamilya mo ay ligtas na automatically. No, you have to share to them. Kasi meron na sa pamilya, kaya po ang mission natin is declaring and testifying Jesus one family at a time. Kasi kapag ang pamilya po ang tinarget natin, madali ang gospel movement. Hello? Nandyan po ba kayo?
Pero ito naman po yung tanong noon, kasi di ba dalawa po ito, nasagot na po natin. Maniniwala na kay Jesus, sumampalataya na kay Jesus, maliligtas na siya at ang kanyang sambayan sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus. Ito naman po yung tanong ng isang nagpipish ka rin, ha? Okay, ito naman po yung tanong noong mayamang Hudyo. No. Verse 17, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Ito po ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Alam niyo po, kung iisipin niyo po, bakit iba yung sagot ni Jesus kung sa sagot nila Paul and Silas? Kasi ito po ay Hudyo. They are well-versed sa law. Ilan po ang law? 613. Alam nila yung batas. Kahit anong sabihin ni Jesus, hindi siya maniniwala kung hindi niya sasabihin yung batas. Pag sinabi ni Jesus, "Paniwalaan mo ako," maniniwala ba yung mayamang Hudyo? Hindi. Kasi naniniwala lamang sila sa batas, yung 613 na law. Pero ang sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos." Ano po ang pinapakita dito ni Jesus? Ang batas. Walang ibang perpekto kundi ang Diyos lamang. Amen? So, ang sabi ni Jesus, ito pa, sinundan niya pa. Ang bigat po ng law, no? Ang sabi po nila, "Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." Ano po yan? Familiar po kayo sa mga yan? Ano po yan? Yung 10 Commandments, right? Naalala niyo ho? Na-refresh po kayo? Yan po yung 10 Commandments. Ito ang sagot ng mayamang Hudyo. Sabi niya, sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa na sa aking pagkabata, ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Grabe. Sabi niyo nga, wow. Ikaw na. Grabe, no? Mula pagkabata, wala siyang na-miss. Kahit saan. Sa batas, lagi niyang sinusunod. Maaari ko bang nagsisinungaling itong lalaking ito? Yes. Kasi wala namang makakasunod nun. Biruin mo. Kung sabihin na natin 33 to, kasi mayamang, ang young kasi sa kanya, mga around 30. Kasi si Jesus, young pa rin ang tawag sa kanya, pero 33 na po siya. Nung time na ito. Maaaring gano'n rin po yung edad niya. Mula ng 33 years, nasunod niya. Walang mintis, walang labis. Plus yung 613 na laws. Sabi, ikaw na talaga. At ang bida-bida ka, dapat sa Jollibee ka na. Kaso wala sa Jollibee, wala pang Jollibee noon, di ba? Kasi ikaw na talaga, nasunod niya. Pero alam niyo po, maaaring nagalit si Jesus dito kasi nagmamayabang po taong ito. Maaaring tama, maaaring pwede nga sabihin ni Jesus, "Grabe ka naman, parang hindi naman totoo yan." Pwede niya siyang pagalitan, tama. Pero ito po yung magandang response ni Jesus. In the midst of the law, ito po yung sinabi ni Jesus. Jesus looked at him with love. Alam niyo po, kahit nagmamataas ka na, at ipinapakita mo, kaya ko ang sarili ko at ang buhay ko, titignan ka pa rin ni Jesus, sasabi, mamahalin ka niya. There is no condemnation in the eyes and in the midst of Jesus Christ. Kasi itong lalaking ito, nagmamataas siya. Nagawa ko na, Jesus. So, magkakaroon na ba ako ng eternal life? Kasi nagawa ko na. Sabi niya, Jesus, minahal siya ng Diyos. Pero sabi niya, there is one, sabi niya, one thing for you to do yet. Go and sell everything. Sabi niya nga, everything. Ibig sabihin ba nito kung bangko ngayon hanggang sa ultimong last cents nung bangko niya, ipagbibili niya? Yes, di ba? You have and give the money to the poor. You will have riches in heaven. Then come and follow me. Ano po naging tugon ng lalaki? When the man heard this word, he was sad. He was walked with sorrow because he had many riches on the earth. Alam niyo po ba,
bakit nalungkot yung taong ito in the midst ni Jesus? Kasi meron po siyang bagay na hindi nasunod. Yung rule or yung commandment number 1, ano po yun? Wala kang ibang magiging Diyos, kundi ako lamang. Alam niyo po kung sino ang Diyos nitong lalaki ito? Kayamanan, pera. At sabi sa Matthew, God of money is Mammon. Yun ang Diyos niya. Kasi hindi niya kayang bitawan yung kayamanan niya para sumunod kay Jesus. So, ang una para sa kanya ay si Mammon, yung pera. Kaya mo tayo, we are not born here para magtrabaho lamang po. Hello? Hindi tayo naging Kristiyano para magpayaman lang na magpayaman. No. Pinapayaman ka ng Panginoon kasi gusto niya i-extend yung buhay mo para maging pagpapala sa iba at magamit para sa kapurihan niya. Kaya kung tayo po, gigising lamang po tayo at ang lagi natin iisipin, paano ba yung magtatrabaho? Paano ako kikita? No! Isipin mo sa ano mo, Lord, kung ano man po ang gagawin ko ngayon, ang biyaya mo lamang ang malitaas. Wala ang aking sarili, ikaw lamang. Amen? Yun po yung ang kulang dito sa taong ito. Iniisip niya na sa pamagitan ng kanyang gawa, magkakaroon siya ng kaligtasan, pero mali. Pero pag-usapan po natin, huwag na natin pag-usapan yung mga kasalanan kasi alam na po natin yan eh. Yung mga good deeds po, yung mabubuti natin gawa. Tumulong ka sa kapatid mo, right? Nagpaaral ka ng pamangkin mo. Gumastos ka, nag-donate ka sa ganitong mga charity. Pero alam niyo po, yung lahat ng bagay na yan, kung wala si Kristo sa buhay natin, ito po ang sabi ng Bible. Sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, "But we are all like unclean things, and all our righteousness are like filthy rags." Ano po sa Tagalog yan? Yung ating mabubuting gawa, liban ng hindi natin kasama si Jesus, ay parang maduming basahan. Pero alam niyo po sa Greek, sa Hebrew, hindi lang po yung basa, alam niyo po, pupu. Ganon tinitignan ng Panginoon ng lahat ng mabubuting gawa, labas sa pangunguna ni Jesucristo. Kapag wala ka kay Kristo, kahit ano pang mabuting gawa mo, basahan lamang sa harapan ng Panginoon. So, ang taas po ba ng standard ng Diyos? Kaya po ba natin abutin? Hindi. So, ito pong ano na to, arguments po na ito, alam po natin na ang no grace all works, believe that you are only saved by on your works, ay mali. X na yan ha. Sa law of probability, kapag tatutong pamimilihan, 33% ang chance mo na tatama ka. Ilan na lang po ba? 2. Kapag 2 pamimilihan, ilan na po ang chance na matatama ka? 50%. Okay, pag-usapan po natin yung half grace and half works. Kasi lahat po ng mga evangelicals at mga Christianity po, ito po ang stand nila. Patunayan po natin ano po itong kausapang ito, yung pagtuturong ito. Ang sabi po dito, ang half grace and half works ay believes that you are only saved by grace through faith. Tama po ba? Naniniwala rin sila na kaligtasan nila ay by grace? Yes. Through faith din? Yes. Pero, ang dapat ang pananampalataya mo na walang tawa ay patay. Kailangan may pananampalataya at ang pananampalataya mo ay gumagawa. Kasi kapag hindi gumagawa ang pananampalataya mo, patay. So, dapat, merong naniniwala po itong kautusan nito. Ito po yung diagram natin na half grace po ganito. May parte ang Diyos, biyaya, pero yung faith, akin yun. Man's part. Kaya kung kaligtasan nila, partnership. Pero patutunayan ko po, ito pong kaalamang ito pong paniniwala nito sa kaligtasan ay mali din. Unahan ko na po, mali din. Papatunayan ko po, tignan nyo po. Ephesians 2:8. Basahin mo natin. Pasensya na po, English po ito. Kailangan po kasi talaga sa English. Sabi dito, for it is by grace you have been. Paano ka naligtas sa pamagitan ng biyaya? Through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. And this is not from yourself. It is a gift. Sabi nyo nga, gift. Of God. Not by works, so that no one can boast. Kaya nga po kaligtasan ay libre at galing sa Diyos para wala tayong may pagmalaki.
Hello? Kaya po yung all works, no grace ay maling-mali kasi ito po yung foundation verse po niyan. Kasi pag may gawa ka sa kaligtasan, pwede kang sabihin mo, Panginoon, papasok ako sa langit. May mga nakakapatol po ba kayo ng mga interviews? Isisingit ko lamang po ito. Alam niyo po, ang point view ng mga tao, tinatanong sila, kung ikaw ay papasok sa tarangkahan ng langit at tinanong ka ng Diyos, bakit ka kailangan pumasok? Ano ang sasabihin mo? Alam niyo po ang sabihin nila, naging mabuti po ako dito sa lupa. Tumulong po ako sa lupa. Nagbigay ako sa mga charity sa lupa. Naalala niyo, Panginoon, nung onboy? Oh, ang laki ng binigay ko nun. Ibig sabihin, gawa nila yung kanilang lisensya para makapasok sa langit. Pero ang sabi po doon, your works is nothing to do with salvation kasi pwede mong ipagmalaki yun. Right? Naintindihan po natin? So, balik po tayo dito. Ano yung tinutukoy ng this? Alam niyo po sa grammar po, yun is po, yan po ay demonstrative pronoun. Meron po yan minamagnify na salita. Ayoko na pong palalimin kasi po some of us para po malinaw sa atin, makuha lang po natin. Kaso lang po may mga ministers po tayo dito kaya kailangan po natin ipakita to. Yung this po dyan ay demonstrative pronouns. Ano po yung tinutukoy niyang this na regalo na hindi galing sa iyo, na regalo ng Diyos? Yung grace ba o yung faith? Ano po ba ang grace? Unmerited favor of God. Sino po may bigay nun? Sino po may bigay nun? Sino po may bigay nun? Sino po may bigay ng grace? So malinaw po sa atin, ang biyaya ay bigay ng Diyos. So no-brainer na yun yung tinutukoy. Ano ang tinutukoy ng this na hindi rin galing sa iyo? Yung ating pananampalataya. Kaya po sa ating equation ng kaligtasan, wala tayong parte. Ang kaligtasan po natin ay purong solidong galing sa Panginoon. Bigay ng Diyos, regalo ng Diyos, ang kailangan mo lang paniwalaan at tanggapin. Hello? Kaya po ito pong this at yung gift na hindi pinagtatrabahuan ay yung faith. Hindi po yung grace. Kasi yung grace, automatically, bigay po yan ng Diyos. Hindi po natin pagkatalunan. O para po sa mga nanonood na wala pong tiwala. Ayan po ang sa Greek po, yung this ay demonstrative pronoun na tumutukoy sa faith na regalo at hindi galing sa iyo na hindi mo pagtatrabahuan para hindi ka magmalaki. Amen? O gusto pa lang ng Greek, ipapakita ko lang po pero hindi natin. Pinasimple ko na lang po. Naunawaan lang po natin. Yung verse po na yan, yung grace at ang faith, hindi galing sa atin. Naniwala ko, Pastor, hindi lahat galing. Saan galing? Yung pananampalataya natin. Maaaring natanong nyo, right? Nabasa ko yung isip nyo eh. Sabi dyan, kanino galing? Okay? Pero bago po natin sagutin, kanino galing ang ating pananampalataya, basahin muna po natin ito. Sabi sa Ephesians 2:8 and sa Living Bible, because of His kindness, you have been saved through trusting Christ. Pananampalataya po. And even trusting is not of your malinaw na hindi yung grace na tinutukoy. Right? Very good ang Living Bible. Approve ka kay Lord. Trusting is not of yourself. It is too a gift from God. Salvation is not a reward for the good we have done. So none of us can take any credit of it. Hallelujah. Malinaw po ang verse na ito. Malinaw po na ang kaligtasan po natin, wala kang parte. At wala kang gagawin para maligtas. Ang kailangan mo lamang panampalatayaan ang tinapos na gawa ng Diyos. Hello? Amen. So, saan po galing ang ating pananampalataya? Sabi po sa Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ang pananampalataya po ay papasok lang kapag nakapakinig po tayo ng mensaheng patungkol kay Jesus. Hindi po lahat ng mensahe ay magkakaroon ka ng pananampalataya
magkakaroon ka lang ng pananampalataya sa pamamagitan ng mensahe ni Jesus. Okay? So, patuloy po tayo. For everyone who calls on the name of the Lord will be calls. Tumawag. So, paano ka tatawag? Ang sabi po nung sunod yan, how then can they call on the one they have not believed in? O paano nga sila tatawag sa Diyos na hindi nila pinaniniwalaan? And how can they believe in the one whom they have not heard? Na hindi nila napakinggan. And how can they heard without someone preaching to them? Kaya ang sabi po dito, and how can anyone preach unless they send? It is written, how beautiful are the feet of those who bring. Ganito po, papaliwanag po natin yan. Ang sabi niya, paano daw tatawag kung walang napakinggan? Paano makakapakinig kung walang magtuturo? Paano magtuturo kung walang isusugo? Sino po nagsugo? Ang Diyos. Kaya alam niyo po, yung ating pananampalataya ay hindi galing sa atin. Kasi patay ka, right? Patay po ba tayo nung hindi pa natin nakikilala si Jesus? Yes. Not physically, spiritually patay mo tayo. Kaya nga po, tanongin ko po kayo, pag inaya niyo po yung kaibigan, tara church tayo. Ano sagot sa'yo? Hindi namin kong gagawin eh. Pero pag sinabi, inuman tayo, ay ano oras? Saan? Ako nasagot, ng pulutan. Tama? Kasi hindi nila maiintindihan yung mga bagay ng spiritual dahil patay sila spiritual. Kaya wala ka pala ng palataya. Parang may parte ka dun sa kaligtasan? Wala. Wala una hanggang simula ang Diyos ang gumagawa. Amen? Wala kang parte doon. Kaya wala kang ipagmamayabang. Ang sabi po dito, how about faith without works is dead? Papakinggan nyo ng patay. Paano yung pananampalatayang walang gawa ay patay? Right? Ito pa akong magtatapos. Basahin mo natin. Sa James 2:26, for as the body without the spirit is dead, the faith without works is dead also. Sa Tagalog po niya, ang pananampalataya daw na walang gawa ay patay. Kaya kailangan tayong magtrabaho, magsumika para ang pananampalataya natin ay buhay. Amen? Amen! Diba? Ganun yan. Kailangan gumawa ka pa, mag-tithes ka pa, pumunta ka pa sa church, matin ka ng discipleship, kulang pa yan, gawa ng gawa. Diba? Ganun tayo dati. Kaya lang ito mga Kristyano, pagod na pagod. Eh, sa totoo lang po, pag may Bible study lang po ba yun? Hindi. Magkikwentuhan pa yun afterwards, tama? Minsan nga, abutin pa ng program. Kung hindi ka magiliw lang sa oras mo, baka abutin ka na alauna. Kasi syempre, chika. Ganyan. Di ba? At akala natin, kapag madalas ka sa mga ganong gawain, ba, talagang malapit-lapit ka na sa kalwalhatian ng Panginoon. No. Tingnan po natin ang verse nito. Ang issue ay hindi faith plus works. Hindi po pananampalataya dadagdagan ng gawa, kundi faith that works, pananampalatayang gumagana o gumana. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi pwedeng walang gawa. Kung totoo po tayong nanampalataya sa Diyos, nakakilala sa Kanya, binago ang ating buhay. Alam niyo po ba, masigasig ka pa sa pinakamasigasig na Kristiyanong makikilala mo. Hello? Kasi ang pananampalataya ay gumagawa. Hindi mo kayang i-contain sa buhay mo. Gagawa ka para sa Panginoon. Kaya ako yung 1 Corinthians 15:10, di ba? Not I, but the grace of God. I work harder than anyone, but not I, but the grace of God. Hello? Kaya di ba po, ano pong kamunahan po nating bagay na matututunan kapag nag-aaral tayo ng learning fruit? It makes you diligent. So, isipag ka. Hello? Ang Kristyano hindi na kailangan ng akin. Pupunta ka. Amen? Kasi po, gumagawa yung pananampalataya sa inyo. Kaya po, tingnan po natin ito. We remember, before our God and Father, your works produced by faith. Ang puno po ba, para masabi niyo pong namumunga, lalagay mo na bunga? Di ba? Ang puno po, di ba? Ang puno, natural na kapag season niya na, ay siya ay magbubunga. Ang mangga po ba, para sabihin niyo, ay puno yan ng mangga, lalagyan ko nga ng mga mangga sa taas? No.
Ibig tayo din po pananampalataya natin kapag ito'y gumagana, totoo po tayo sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng bunga, bumabait ka, talaga namang sumisipag ka, humihinawan ng bibig mo sa pagsasalita. Hindi ka na nagsasalita-text na kapag galit ka, talaga namang kamay mo parang ganyan-ganyan ka na, hindi ko kailangan i-text ko siya. Diba? At hindi ka na mag-aalala sa buhay mo sapagkat yung pananampalataya gumagana. At ang sakit at karamdaman mo, hindi, ano ba ito, mga nararamdaman ko? Tawagin ko kaya si Pastor. Wala, si Pastor makapangyarihan pa sa pananampalataya. Eh, pareho lang naman kayo yung pananampalataya. Tama, mali? So, ideklara mo, I am healed in the Lord. Amen! Kailangan tumawag ng Pastor. Pag di ka pa gumaling, kasalanan pa ng Pastor. Tama. Ang ginagawa lang po natin dito, dino-normalize lang po natin. Hindi po kami mas dakila kaysa sa inyo. Ang pananampalataya po natin ay perfecto kasi galing po ito kay Jesus. Kaya you can declare sa mga bagyo ng buhay mo. You can declare sa mga mountains ng buhay mo. You can declare sa mga sigalot ng buhay mo. Come out in the name of Jesus. I am with Christ. I am victorious. Kaya dapat po tayo matapang tayo sa salita ng Diyos. Tapakan po natin yung salita ng Panginoon at talagang titindig ka sa kabila ng undoy, lahat ng bagyo, sakuna, kahit naglilipan at nagtataasan ng bingin sa paligid natin, hindi ka matatakot sapagkat ang tungtungan mo ay salita ng Diyos. Amen. Amen. Walang takot. Walang takot. Kasi ang tungtungan natin ay sigurado. Masigurado pa po yan sa upuang inuupuan nyo. Kaya ang sabi po dito, Romans 11:6. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it's of works, it is no longer grace. Otherwise, it is work is no longer work. Ang grace daw po, patakan ng gawa, hindi na yung grace. Ang gawa, patakan ng grace, hindi na yung gawa. Kaya bawal pong hinahalo-halo. Ang mensahe po, mamimili ka lang kayo, grace kung grace, works kung works. Pero hindi pa pwede ang halo. Di ba po? Yung mga dati po natin pamumuhay, pag puro, lakas tama yun, di ba? Hindi ko po alam yun, pero tatanungin ko po kayo. Di ba pag puro, lakas tama? Pag may halo na, ano ba ang tawag dun sa chaser? O di ba, pag may chaser na, hindi na lakas tama. Medyo ano na. Ganun din po ang grace. Kapag puro yung grace sa atin, yung pagbabago sa buhay natin matindi. Pero pag hinahaluan natin ng sarili nating lakas, sarili nating gawa, alam niyo po yung sarili nating gawa, yabang yun eh. Tama? Ay yun. Pride yun. Kasi hindi papasa yung sarili mo sa Panginoon. Maniwala ko kayo. Pag sinabi mo, kaya ko to. Bibilang ka lang na ilang araw, hindi niya sabi, hindi ko kaya. Tama? Kaya ng Diyos. Amen. Ibigay natin sa Diyos. Huwag mong soloin. Kaya ito pong half grace, half works, believe that you are only saved by grace through faith, ay mali. So, ilan na po sa category natin? Ito po yung all works, half grace, half works. Dalawa na. So, ang pamimilian mo lang, full grace. Ano po ba ang full grace? Ang full grace po, dito na po tayo magtatapos. Full grace, no works. Believe that you are saved by grace alone, apart from your own works. Eh, paano naman po yung work out your salvation with prayer and trembling? Di ba, Pastor, nasa Bible din yun. No? Basahin mo natin. At talagang dito ako talagang tatapos. I'm sorry. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and kailangan yung pagtrabaho. Naligtas ka, pero kailangan may maintaining ang kaligtasan ng may banal na takot at panginginig, trembling. Tagalog po ng trembling, panginginig. Kaya kailangan 24 hours time nananalangin, mag-fasting. Kailangan na hirap-hirap ka, ipakita mo sa Diyos na talagang pinipilipit mo kanyang mga kamay para ibigay niya sa iyo ang pangangailangan mo. Work out.
Saan niyo po madalas narinig yung workout? Saan po madalas narinig yung workout? Gym. Sino pa nag-gym? Wala po dito kasi malalaki siya natin. Medyo malulusog tayo kasi yung mag-gym. Yung workout po, madalas po sa gym yung ginagamit. Kasi po ano po bang workout sa kanila? Tama po ba yung konseptong gusto kong magka-muscle? Tama po ba yun? Hindi. May muscle lang po tayo. Kasi pag wala kang muscle, buto ka lang. Yun po ang katotohanan. Pag walang muscle, buto lang. Pero kaya siya nag-workout kasi yung muscle na ito, ay para ma-improve, lumakas. Alam niyo po, sa Greek po niyan, basahin ko na yung word na workout ay katergazomai, nang ibig sabihin to carry out, inabas, to take effect, ipakita. Meron po, ano po madalas makikita sa mga nag-gym? Ano ang sinusuot nila? Mga fitted na sando, fitted na t-shirt, para kitang-kita yung bakat ng kanilang pinaghirapan. Tama, mali? Huwag ka maingit sa kanila. Baka niyabang naman yun, susuot ng gaya para naman makita ng gym. Hindi ko, alam niyo mo pinaghirapan din kayo yun eh. Mahirap po mag-gym. Diba? Yung ilang reps. Ang sinasabi po dito ni Apostle James ay ilabas mo yung kaligtasan meron ka na. Hello? At paano mo mailalabas yung kaligtasan meron ka na? Sa pagpapakita na si Yesu Cristo ay buhay sa'yo. Sa paano? Nabanggit ko na po kanina. Pag walang magandang sasabihin, manahimik. Kaya lang niyo po sa usapan po ngayon, ayoko po talaga ng chismis. Kasi nagdadala po yun ng bad vibes. Sumisira ng relationship. At hindi natin alam, sinisirahan natin sila. So ayaw natin, bad vibes yun. Kaya pag chismis, no comment. Diba? Kung yan sabihin, no comment ka na ako dyan. Kakasala ka ako. Hindi mo work out po ba natin yung kaligtasan? Yes. Right? Lumalabas po ba ang kaligtasan? Bumabakat po ba sa ating pagkatao ng kaligtasan? Yes. Sa timbangan mo natin, hindi natin pipilitin. Kahit na talaga matuman ng araw, hindi natin pipilitin. Mag-stick tayo kung anong timbang, yun ang ibibigay. Right? Work out your salvation. Sa mga tricycle driver din, di ba? Hindi tayo magpapasobra pag hindi alam nung pasahero yung pamasahe mo. Hindi tayo 30 lang pala, gawa mo 50. Yung pala magmimerienda siya. Pero 20. Hindi po. Alam niyo po, kapag naunawaan po talaga natin yung full grace, magiging mabuting Kristiyano tayo. Amen. Hindi sa sarili natin lakas, kundi sa biyayang meron tayo. Amen? Kaya ang sabi po dito, dear friends, you're always follow my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the result of your resulta. Yes? Ipakita yung resulta ng kaligtasan meron ka. Ang sabi po dyan, for it is God who works in you. Sabi nyo, ang God working in me. Alam nyo po, kung hindi pa tayo maayos sa Kristiyano ngayon, huwag po kayo mag-alala. Lahat po tayo nasa journey. Pero ang lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Malayo na, pero malayo pa. Huwag natin isipin, kahit minsan nakakainis na yung 10 taong Kristiyano na, ganyan ka pa din. Pero alam niyo po, dadating yung panahon, kapag naunawaan natin maingay yung mensahe ng biyaya, mas masipag ka pa sa pastor mo. Amen. Sa pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. Amen? So, if all my works, then where does my works come in? Ang sabi po dito, sa big idea po natin, in Christ, learning full grace, our salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, para ang lahat ng papuri ay tanging sa Kanya. Ngayon po tayo lahat. Hallelujah, Lord. Walang parte tayo sa kaligtasan. Amen. Kahit yun lang po yung matandaan nyo ngayon, kahit dami natin great na dami natin pinadaan, yung malaman lang po natin, wala tayong parte sa kaligtasan natin. At ilabas natin yung ganda ng kaligtasan na meron tayo para makita ng ibang totoo yung kaligtasan tinanggap natin. At ang kaligtasan at pananampalatayang gumagawa ay may resulta. Amen? So tayo po ay
Manalangin, Panginoon, maraming pong salamat sa hapon pong ito. We just want to thank you for all that you've done in us, so God. We want to thank you, Panginoon, kapag napakaganda ng biyaya mo. Bulagin mo kami, Panginoon, ng biyaya mo upang hindi na kami tumingin sa sarili namin gawa, kundi sa gawa mo na lang, Panginoon Jesucristo. Maraming pong salamat sapagkat sa oras pong ito, sa tamang mensaheng ipinagkaloob niyo po sa oras pong ito, lalakad kami ng may buong pananampalataya, ng buong kasaganahan o Diyos. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Tapat ang Diyos, di Kanya iwan. Pangako niya sa atin sa lahat ng panahon. Kasama si Jesus. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos, di Kanya iwan. Pangako niya sa atin sa lahat ng Maraming pong salamat at kasama ka namin nagagawa sa mundong ito, Panginoon, hindi para kahit taas personal namin buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ng Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. Ako na lang din po ang maganda po tayo sa ating pabibigay ngayon. Alam niyo po ang tawag na po natin dito ay hindi po tithes and offerings. Kundi ang tawag na po natin dito ay Macedonian Ministry. Sapagkat na po ng revelation ng Macedonia, right? Na sa Macedonia po, nagbibigay sila sa abot ng kanilang kaya, higit pa, di ba? At tinitignan po nila na ang pagbibigay po nila na yun ay privilege. Amen? Privilege. Hallelujah. Mananalangin po tayo ngayon. Pasasalamatan po natin ang Diyos. Sabihin natin, Hallelujah. Lord, salamat sa oras pong ito. Ang makabahagi sa inyo sa gawain ito ay tunay po na nakagagalak sa aming mga puso. Salamat po sapagkat we are Macedonia, modern day Macedonia, sa talagang privilege ang pagbibigay sa iyo. Salamat sapagkat patuloy po na kasama ka po namin sa aming pagbibigay. At dalangin ko po ito po'y magamit lamang sa expansion to make disciple at maabot po namin yung full grace Santa Maria sa lugar po ito. Maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po nahatay ko kayo at patuloy po natin bigyan ng isang malakas na palakpakan natin Diyos sa buhay. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming po salamat Lord sa aming napakinggan Lord. Natunay po Ama na wala kaming parte o Diyos sa aming kaligtasan. Bagkus ikaw po ang nagbigay ng lahat ng ito sa aming mga buhay. Maraming pong salamat o Diyos sa ginamit mo na lingkod mo o Diyos upang ibahagi ang iyong napakabiyayang mensahe sa aming mga buhay. Ang tunay po Ama na ito Lord ay magresulta sa aming mga buhay. Pakita po ang kaligtasan Panginoon sa aming buhay. At maging sa ginamit mo o Diyos ng mga anak mo Lord na mga tumugtog at nagbigay sa iyo ng mga awitin Lord. Maging sa mga nanambahan Panginoon. Hallelujah Jesus. Alam namin Panginoon na anuman Lord yung aming mga pangangailangan. Tunay po Ama na sa iyong biyaya ay ginatagpo mo na ito. Hallelujah Jesus. Maraming pong salamat Ama at patuloy po Ama na sa aming pag-uwi. Salamat po sa patuloy na pag-iingat po sa aming mga buhay, sa aming pamilya Lord. Salamat po Ama sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pag-iwalhati. Sa dakilang pangalan ng anak na si Jesus. Amen and Amen.